Hi guys, good morning. Ay, uh, Today is April 30, 2026. So this is the day after our graduation and ayun, natapos din ng aming graduation at mamaya na yung flight namin pabalik sa Manila. Ay, grabe. Sobrang nakakapagod tong week na to. Pero sulit na sulit talaga. Lahat ng pagod, init, pawis sa rehearsal is maganda naman yung kinalabasan. So, ayun. Mamaya alis na kami mga 6:30 kasi may dadaanan pa kami bibilan ng pasalubong. Di kasi namin siya naabutan kagabi, medyo late na. Kami nakarating dun sa bibilhan, sarado na. Medyo maaga kasi nagsasarado mga tindahan dito. Hindi ko sure bakit. Baka ano sila, work-life balance. Pero yun, dadaanan namin mamaya bago kayo pumunta sa airport. And ayun, gusto ko lang kayong ilibot ulit bago kami mag-check out. So ayan, enjoy ko lang yung upuan dito sa aming hotel, Country Village Hotel. Para to nung nakakalimutan yung hotel, pangalan ng hotel na to. Parati ko sinasabing Cagayan Hotel. Kaya nagtataka yung mga ibang kasama ko, saan yun? Saan yun? Sabi ko may pool. Sabi ko, oh, Country Village pala. So, if you wanna check out here or pag pupunta kayo dito sa Cagayan de Oro City is uh, pwede kayong mag-check-in dito kung meron kayong mga events na malapit sa school gaya namin na graduation, ganyan. Pwede kayong mag-check-in, malapit lang siya sa school. Parang mga madali din yung mode of transportation. Pwede ka mag-pedicab, pwede kang mag-trike. Pero usually kami dito taxi na lang kasi mas mabilis. And maraming dumadaan na taxi kesa mag-book ka ng Grab. Ayun, mura lang naman pamasahe. And ayan, may tao ba? Sabihin na sira ulo ko salta ako ng salita dito. Pero ayan guys, ayan. Sayang di ako nakapag-swimming dito. Bawal pa mag-swimming pag walang proper attire. Kailangan daw naka-gown dito pag magsa-swimming eh. Joke lang. Yun, naka-swimwear attire, mga naka-trunks, bathing suit para i-allow kanila dito. And kahapon meron ditong kinanap na kasal. So maghapon sila dito, maraming tao. Yan, pwede rin kayo dito pag if balak nyo gustong gawin nyo dito yung kasal nyo or any events, meron silang mga hall dito sa may hallway. Um, Marami rin malaki din yung capacity ng hall room nila for events. And very good naman yung service so far. Sayang di namin maabutan yung yung pre-breakfast kasi alas 7, start 7 to 10, palis na kami ng 6:30. So, doon na lang siguro kami kakain sa airport pag nakarating kami. Pero yan, mamimiss ko dito yung yung corned beef nila with egg. Masarap yung corned beef nila dito with egg eh. Tapos, plain rice. Sayang gusto ko sana ng sinangag eh, kaso wala siguro silang sinangag. Pero hopefully soon magkaroon sila free sinangag naman in this of plain rice. And ayun, either coffee or tawag dun, orange juice. Ayun, more on orange juice lang yung nilalantakan ko doon kasi ayoko muna magkape.
para makapagpahinga lang yung katawan ko sa kape. Yan. Ay, namimiss ko tong place na to. Ah, grabe yung tahimik. Sulit na sulit yung bakasyon ko. Hi boss, thank you boss sa ah, pag-approve ng PTO ko. Yan, babawi na lang ako next week. At least 'di ba? Ako naman gumawa ng coverage eh. Sa mga nag-cover kila Gab, kila Sid, sino pa ba? Kila Ryan, ayan. Thank you sa pag-cover ng leave ko. Babawi na lang ako sa inyo. Thank you guys. Minsan lang naman ako mag-leave, so after nito mag-leave na kayo. Okay na. Next ano na ulit. Next holiday na lang ulit yung leave ko. Ay, sarap magpahinga dito. Mamaya ituturo ko kayo dun sa bibila namin ng pasulubong. Sabi ni Ma'am Lou is ayun, sikat daw yun dito. Parang tinapay. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan yun. Pero mamaya bibili tayo. Papakita ko sa inyo. Isang dosena para kay iuwi ko pasalubong para kay Mami tapos kay Annabelle. Ayan. Annabelle, thank you sa pagbabantay kay Mami. Ako nang bahala pagbalik. Installment ko yung bayad ko sa'yo. Ay, nako. Wala na akong pera. Buti na lang talaga merong GCash. Thank you. Shout out kay GCash, kay GCash Credit, tsaka GGives at GLoan. Yan. Mga lifesaver ko. Okay, 6 months, 9 months installment. Kaya yan, mabilis lang naman ng panahon mo. Makiklear din yan. Work ano lang tayo. Focus lang muna tayo sa work this time. Kabawi man lang sa nagastos natin. Pero yun, sulit naman yung gastos. Um, Malilesen pa sana yun kung nakapag-book kami ng flight ng mas maaga. Pero wala, ganun talaga eh. Pero alam mo yun, God is good pa rin talaga kasi actually ang practice namin is April 17 to 18. Yun yung original. Tapos yung last practice namin dapat is 23. Buti na lang yung first day ng rehearsal, siguro maraming tawag dun, nag-react siguro, especially sa mga malalayo na na estudyante like us sa Luzon, pa sa Visayas, and mga OFW na uuwi dito is nilagyan nila ng isang final rehearsal sa 28 para dun sa mga hindi makaka-attend sa first and second week ng training ay ng rehearsal. And ayun, God is good talaga. Siya na rin gumawa ng paraan. Grabe talaga. Thank you Lord. Thank you God. At ayun, nakaraos din sa graduation at yun, smooth lang yung graduation namin. Mainit nga lang pero sulit naman yung pagod. I mean, ngayon, parang last year lang patingin-tingin lang ako sa mga comments kung paano yung journey nila sa ETIAP program. Yan guys, ang inavail kong program sa kanila is under ETIAP. It's equivalency, tawag doon. Nakalimutan ko. Medyo mahaba kasi. Basta ETIAP, inano siya dati ni Fidel B. Ramos, executive order siya dati na tinutumbasan yung work experience mo to a degree na related sa work mo. And ayun, it's a chance for others na, alam mo yun, yung hindi hindi natuloy yung college due to financial reason like me. After high school, medyo nagka-problema kami sa financial and I have to, support our family. Kaming dalawa na lang ng mami ko after nung mamatay nung dad ko.
And ayun, no choice tayo but to work. But thanks to this program, if you have any 5 years experience related to the course that you wanted to apply, then ayun, pwede kayo magpa-assess sa kanila. Actually, ang first kinonsider ko na school is yung sa Manila, sa Arellano University. Kasi medyo affordable, nasa 60K lang yung non-technical course nila. And kaso lang that time last year is hindi ako nakaabot sa cut-off. Parang nag-end na yata yung ano nila. Hindi ko sure, nakalimutan ko. Mga May or June yata, nag-cut off na yung for that batch ng enrollees. So sabi nila, next opening ng tawag doon, ng enrollment or for assessment is September na. So ilang buwan pa yung antayin ko. So nagtry ako maghanap sa ibang school. Nag-check ako sa page ng ETIAP, sa Facebook page lang. And ayun, nakita ko tong Liceo de Cagayan University. Sabi ko, chinek ko muna kasi nagbasa-basa ako ng mga comments. Then, ayun, nagtanong din ako sa page nila na kung magkano yung tuition. Ang tuition nila is nasa 53,000. Then, magda-down ka pag nakapasa ka sa assessment nila, pwede ka na mag-down ng 1.5 for enrollment. Then, staggered payment na lang yung sumunod na remaining balance. So, kami, during our time, 5.5 every process. After ng enrollment is work site visit. Yan, nagbayad kami ng 5.5 para makapag-assess kami for work site visit. Interviewing ka ng kung ano yung mga nilagay mo sa application mo, kung tama ba or kung related ba yung work mo sa kurso na in-approve for assessment sa'yo. Check lang nila. And then after nun is panel interview. So sa panel interview, magda-down ka ulit ng 5.5. Then, ayun, interviewing ka ng mga panel ng mga School of Dean, mga ganon. Sino ba nag-interview sa akin? Sila Ma'am Felsa yata yun eh. Ayun, tinanong lang nila, parang ipe-present mo lang yung portfolio mo. Meron silang sisend sa'yo na format to follow para gagawa ka ng presentation, PowerPoint presentation. Then, yun lang. I-share mo lang sa panel and then magtatanong lang sila i-assess lang nila yung portfolio mo kung saan ka may kulang or kung anong mga subjects yung iti-take mo. And ayun, kung may mga kulang ka certificates para ma-credit dun sa degree mo. Yun lang naman. Then after that, this another 5.5 for the enhancement class. Ito na yung klase namin online. Everyday to uh, 4 months yata. And then, ayun, everyday na klase, gabi. So, thankful naman ako sa shift ko kahit papaano nakaka-attend ako ng classes sa gabi. Then, ang problema ko na lang yata is weekend kasi may pasok ako ng Sabado ng umaga. Full day siya, 8 to 5. So, habang nag-work ako is nag-study. Study ako, nakikinig ako sa Then, after nun is meron silang sisend sa inyo mga assignments para ma for your scores para sa grades nyo. Then after naman ng enhancement class sa amin, sa batch namin or sa course namin, under ako ng business administration. Ang major ko naman is human resource development management. So yun, related naman siya sa work ko under workforce. So nag-handle kami ng tao. And ayun, after nun is nagpe-prepare na kami for our thesis. Hindi naman siya technical thesis. Ang sa amin is business plan. So magke-create kami ng business plan na i-present namin sa panel of expert. Then, ayun.
Then, thankful na lang ako din sa kabatch ko, sila Ma'am Lisel, yun, yung kasama ko sa hotel. And si Sir Luis, ayan, sayang di siya naka-attend kasi medyo magastos yung airfare and accommodation and mag-enrollment na yata yung anak niya. Pero shoutout din sa'yo, Sir Luis. Thank you sa pagtitiwala din sa akin sa paggawa ng business plan natin and sa mga contribution para makagraduate tayo. Yun, sulit naman. Sulit na yung pagod kasi graduate na tayo. Ay, grabe. Then after ng business plan, ayun na, for compilation ka na, for hardbound ng business plan mo. Then after nun is compilation na ng mga requirements mo. Ko-compile mo yun dun yung mga portfolio mo, assignments, mga requirements mo na pinasa dati, and yung business plan. Yun, ko-compile mo lahat yun. And very thankful ako. Shoutout ko lang kay Ma'am Janet. Grabe, sobrang thankful ko sa kanya kasi halos lahat siya yung nag-assist sa amin. Since malayo nga kami, hindi kami makapunta dito ng for checking. Sa kanya kami nagpapacheck ng mga requirements namin if approve or anything. And ayun, thankful talaga kami kay Ma'am Janet. Alam ko sumasakit yung ulo niya sa batch namin kasi maraming issue and everything. And maraming mga pasaway, especially sa ETF talaga. Kala ko may nakikinig sa akin. Ayun, pero yun, very thankful ako kay Ma'am Janet. Shoutout sa iyo, Ma'am Janet. Sayang di na ako nakapagpa-picture sa inyo yung graduation, pero kasi medyo hectic na. Medyo nagkanda gulo-gulo, busy na. Dami nagpapa-picture ng mga parents and mga graduates. So, hopefully soon sa pagbalik namin dito, makapagpa-picture kay Ma'am Janet. Yun. Thank you so much talaga, Ma'am Janet. Sa advisor namin kay Sir Mario Temporada sa aming financial and kay Dr. Xiao sa aming hardbound ng aming business plan. Thank you so much po. And sa lahat ng mga naging teacher advice ay mga professor namin during online class sa aming mga subjects. Thank you po. Maraming salamat. Marami rin po akong natutunan sa inyo. Especially, yun nga, never naman ako nakapag tungtong ng college. At least, kahit pa paano na experience ko or, yun, na-experience ko yung college life, you know. Parang dati curious lang ako pag nag-reunion kami ng mga kaklase ko nung high school, parang di ako makarelate sa kanila kasi you know, hindi naman ako nakapag college after nung high school. So kaya pag nag-reunion kami medyo na out of place ako pag nag-uusap sila. Feeling ko parang masyado na ako napag-iwanan ng panahon, pero you know, God is good pa rin talaga. Kumbaga parang di niya ako pinabayaan na merong delayed man siya, but eventually after 20 years eto ko ngayon, graduate na, you know, talagang nakaplano na kay God na di kanya pababayaan, trust the process ba. And yun, I'm just being thankful sa eto, sa buhay na pinagkaloob niya sa amin. Though merong mga hardships, yung mga after mga 20 years ago, siguro binigay lang sa akin ni Lord yung challenges na yon na sige, parang pag nalampasan mo to, pagkakaloob ko sa iyo soon yung pinapangarap mo. Kasi pangarap ko talaga makapag tapos ng college. You know, parang gift ko na rin sa parents ko na alam kong di rin sila nakapag-college kasi after high school yata nag-work na sila. So alam ko pangarap din to nila mami tsaka daddy na
makapagtapos ako. Sayang lang di ako nakita ng daddy pero ayun, alam ko proud siya sa akin. And si mami yun, sa surprise ko pala siya. Hindi niya alam na na nag-aral ako or nag-avail ako ng program na to. Tataka nga siya sa akin na, bakit gising ka pa hating gabi na? Di ba may pasok pa mamaya? Ay naku. Hindi ko na lang sinasabi para surprise na lang sa kanya. Sakto birthday niya ngayon. Dumidilim na. Tama ba? Medyo matagal na pala yung vlog. So, ayun guys. I just wanna say thank you to the Lord. God, thank you so much for this blessing. And sa mga nakilala ko during this journey, shout out sa inyo. And sa mga kay Boss Lou, thank you so much sa mga recommendation. Yan, thank you po. Gamit ko siya. And kay Boss JK, our manager, thank you rin sa pag-approve ng leave. Alam ko understaff tayo ngayon and maraming changes sa team natin pero yun, thankful pa rin ako kasi na-approve nila yung leave ko. Bawi na lang ako sa inyo, boss. Thank you. Mga karaos din po tayo. Ay. So, cut ko muna tong video and malapit na lang kami umalis. Mag-aano na. Alas 6 na rin. Alas kayo mga 6:30 dito. So, yun lang. See you sa good luck i-edit ko tong ang video na to. So, yun lang guys. Thank you so much. And see you on the next vlog.